Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Daniel's point of view. I'll go ahead, pare. Sabi ni Art. Wala kaibigan ang tono niya. Pero hindi ko magawang maging friendly. So, my deceitful wife was true to her words when she said she'd be with another man kapag hindi ako umuwi. At kailan pa niya ito ginagawa? Kapag nauuhaw siya sa tawag ng laman dahil hindi ko ginagampanan ang obligasyon ko bilang asawa niya? It was a hard blow to my ego. Hindi lang sa ego ko masakit. Para akong sinuntok ng maraming beses pagkakita sa unfamiliar na sasakyan na tumigil sa tapat ng gate namin at makitang may ibang kasama si Diana. Magpahanggang sa ngayon ay hindi matanggap ng isip at damdamin ko na ibang-ibang Diana na ang nakakasama ko ngayon. Kung hindi ko naagapan ang nakita kong nangyari kanina, malamang nalaman na ng social media sina Lindsay at Diana. At nasaan na ba ang Diana na kilala ko? Yung Diana na pinaka-iniingat-ingatan ko. Ang babaeng ni ayaw kong mahawakan ng ibang lalaki dahil alam kong hindi siya katulad ng iba. Ganito ba talaga ang tunay na Diana? Hindi ako makapaniwala. Paanong naging ganito na siya ngayon? You should go. And you don't dare drive my wife home. It's my duty as his husband. Mariing sabi ko na binigyan si Art ng nagbabantang titig. Bigla ring dumilim ang mukha ng lalaki at sarcastic pang ngumiti. If that is the case, then why don't you do your duty? Sa halip na hintayin mong umuwi ang asawa mo, bakit hindi mo siya sunduin nang hindi siya inihahatid ng iba? Nag-init bigla ang ulo ko. I grabbed his collar, challenging him to fight. Anong sinabi mo? Kumakawala si Art sa pagkakakwelyo ko sa kanya. If you can't take your wife, let go of her. May iba pang gustong mag-alaga at magpahalaga sa kanya. Pagkasabi niyon ay sumakay na siya sa kanyang kotse at pinaharurot iyon palayo. Naiwan akong nagtatagisan ang mga bagang. Agad akong pumasok sa loob at umakyat sa master bedroom. Bagong paligo si Diana nang mapasukan ko. Nakatapis lang ng tuwalya. Matindi ang nararamdaman kong galit kay Diana o kay Art. Hindi ko alam. Pero ang galit na iyon ay agad na natabunan ng nag-aapoy na pakiramdam nang makita ko ang kanyang kagandahan. The little beads of water all over her body glittered in the dim light coming from the bedside lamp. Mamasa-masa pa ang buhok niya. Tandaan na katatapos lang sa mabilisang shower. So, this is the plan, ha? Galit na singhal ko sa kanya. You think you could do it with Art? Don't start, Daniel. Wala akong lakas para makipagtalo sa'yo. Inubos niya na ni Lindsay kanina pang umaga. Parang tinatamad na sambit ni Diana. Lalo akong nagpuyos sa galit. Ganyan ka kalamya? Dahil hindi matutuloy ang plano mong makasama si Art ngayong gabi? Akala mo ba hindi na naman ako uuwi? Sa pagkainsulto ko ay tinalikuran lang ako
ni Diana. Hinubad ko ang suot kong puting t-shirt at cotton shorts. Tanging boxers na lang ang naiwan at kaagad kong nilapitan si Diana. Walang pakundangang hinablot ko siya at isinalya sa pader sa tabi ng vanity mirror. Ni hindi siya pumalag at malamyang tinignan lang ako. Talagang nainsulto na ako. This is how you want to get even, ha? Galit kong singhal sa kanya. Stop it, Daniel. Ayokong makipagtalo sa'yo. Walang lakas niyang sabi. Sa ginagawa niya ay lalo niya lang akong ginagalit. Hindi na lang pagkalalaki ko ang tinatapak-tapakan at dinudurog niya. Maski ang damdamin ko. Sinasagad na niya ang pananakit. Hindi ka makikipagtalo? I swear, magugustuhan mo to. Dahil ito naman talaga ang gusto mo. Pabigla kong hinaklit ang tuwalyang nakabalot sa katawan niya. Saka siya hinalikan sa leeg, paakyat sa mga labi at doon siniila ng mapagparusang halik. I grabbed her breast and squeezed it hard na ikinapadaing niya. Gusto kong ipalasap sa kanya ang mga damdaming ipinadama niya sa akin ngayon. Anger and desire, pain and pleasure. Ganito ba? Ganito ba kadiin ang ginagawa sa'yo ni Art habang wala ako dito sa bahay? Ganito ba? Ha? Diana? O mas madiin pa? Ungol ang naging sagot ni Diana. Nakapikit siya nang muling sakupin ng mga labi ko ang bibig niya. I massaged her boobs in a savage way, making her groan in pain and pleasure. I sucked her tits one at a time, fondled her breasts as harsh as I could. Halinghing ang narinig ko sa kanya. Stop it, Daniel. Pabulong na sambit niya habang walang lakas na nanunulak ang mga braso niya. Hindi yan ang sinasabi ng katawan mo. Dama ko ang pag-iinit ng katawan niya kaya alam kong matindi rin ang pangangailangan niya. Hindi ko na pinatagal pa. In a standing position, pinaghiwalay ko ang mga binti niya at agad na ibinaba ang aking mga boxers. I positioned myself, tightly held up her one thigh, and was ready to lunge inside when she winced and groaned in pain, continuously na para bang nasasaktan sa pagkakahawak ko pa lang. Natigilan ako at dumistansya kay Diana. Para siyang babagsak. Natatarantang sinaloko ang katawan niya. What the? True to her words, she no longer had energy to argue or to make out with me. Agad na kinarga ko siya at inihiga sa kama. Muli siyang dumaing nang matamaan ng tuhod ko ang balakang niya. Agad na ininspeksyon ko ang bahaging iyon at nagulantang nang makita ang napakalaking pasa na nangingitim na. Anong nangyari dito, Diana? Tarantang tanong ko. Hindi ko alam kung paanong aasikasuhin ang napakalaking pasa sa balakang niya. It's your fault, she said, wincing. Bigla kong naalala ang eksena kanina sa parking area. Naalala kong napakalakas ang pagkakatulak ko sa kanya dahil hindi ko siya maawat sa pagsabunot kay Lindsay. Dehado na si Lindsay at hindi makapanlaban ay hindi pa rin niya tinigilan. Kung hindi iyon nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko paniniwalaan na si Diana ang nananakit kay Lindsay. I know how short-tempered Lindsay could be. At hindi iyon papahayag na hindi makakaganti, kaya talagang nabigla ako sa nakita ko
kanina. Hindi dahil iyon ang nakita mo. Iyon talaga yon. Naaalala kong sumbat sa akin ni Diana kanina. Parang gusto kong suntukin ang sarili ko. Bakit nga ba hindi ko naisip magtanong? Basta na lang akong nag-react sa nakita ko. Ni hindi ko inalam kung sino ang nauna sa kanila ni Lindsay. Alam kong hindi bayolenteng tao si Diana. At dahil lang sa isang kasinungalingan at pandarayang nagawa niya, nahusgahan ko na siya ng ganun kabilis. But who could blame me? Things happened that way. At nag-react lang naman ako sa nakita at naramdaman ko. Tao lang naman ako na nasaktan at nahirapan ng magtiwala. I'm sorry Diana. Puno ng pagsisising sambit ko. Pero wala na akong narinig na sagot. Nakatulog na siya ng tuluyan. Magaang nag-iwan ako ng halik sa noo niya at agad na nagbihis. Inayos ko rin ang komforte na nakabalot sa kanya. Matindi ang tawag ng laman at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa kong magtimpi at hindi pakialaman si Diana. Inubos ko ang oras ko sa paglagay ng cold compress sa pasa sa kanyang balakang. Sobra-sobra ang pagsisisi ko na nasaktan ko siya ng hindi namamalayan. I could be a savage beast when I was mad. Pero agad din naman akong nagsisisi sa mga nagagawa ko by impulse. At ang tanging solusyon na naiisip ko para hindi na maulit pa iyon ay ang lumayo. Lumayo muna pansamantala. Diana's point of view. Mabigat ang pakiramdam ko kinabukasan. Hindi ko yata kayang pumasok sa trabaho. Sa kaunting pagkilos ay nahihilo ako. Tahimik sa buong bahay, mag-isa na naman ako. Sa tuwing gigising ako, palaging mag-isa lang ako. Dapat sanay na ako. Simula nang magtrabaho ako, nag-independent living na ako. Ang matulog mag-isa at gumising mag-isa ay dapat na natural na lang. Pero ipinaranas kasi sa akin ni Daniel kung gaano kasarap ang matulog na katabi at kayakap siya. At kung gaano kasaya sa pakiramdam na magising na siya ang una kong makikita. Kung gaano kasaya na siya ang babati sa akin sa pagmulat ng mga mata ko. Kaya lang, sandali lang iyon. Sandali lang niyang ipinalasap ang maliligayang araw na iyon. I felt a stinging pain in my heart. Agad kong isinalya sa labas ng bintana ang hindi magandang damdamin. Why was I being too emotional lately? Madalas kong balikan at iyakan ang masasayang alaala namin ni Daniel. Pagkatapos makompose ang sarili, bigla ang desisyon na hindi ako muling magpapaapekto. Marahas na pinahid ko ang luhang nagsimulang maglandas sa mga pisngi ko sa kamarahang bumangon. Wala pa rin pala akong suot na damit sa ilalim ng comforter. I didn't even remember kung natuloy ang planong pagpaparusa ni Daniel sa akin kagabi. Basta ang natatandaan ko lang, dinala niya ako sa kama. Tuluyan akong nakatulog dahil sigurado sa magkahalong pagod at sama ng pakiramdam. Nakita kong maayos na nakatupi sa dulo ng kama ang robe ko. Si Daniel ba ang naghanda niyon? Maayos at malinis din ang buong silid. Bumangon ako at nagsuot ng robe.
naghanap din ako ng underwear sa closet, saka bumaba. Nagulat pa akong makita sa may bintana na nakapark na sa garahe ang sasakyan ko. Paanong nandoon na iyon? Natatandaan ko na inihatid ako ni Art kagabi. Hindi ko nilang pinagtuunan ng pansin ang sasakyan at dumiretso na sa kitchen. Para lang magulat na naman. May natatakpang pagkain sa mesa at may note pa sa ibabaw na ang nakasulat ay eat. Malamig ang pagkakasulat sa note. Kasing lamig ng taong malamang na nag-prepare ng ipinapakain sa akin. Nang buksan ko ang food cover, gustong bumaliktad ng sikmura ko sa amoy ng sibuyas at bawang na nakahalos sa corned beef. May bacon at itlog din, pero naaamoy ko pa lang ang ginisang corned beef ay nawalan na ako ng ganang kumain. Symptoms yata ito ng ulcer. Hindi naman nga kasi ako nakakakain sa tamang oras dahil nitong nakaraan lang talagang wala akong panlasa. As much as I wanted to enjoy the food Daniel prepared for me, baka hindi na ito maulit pa. Talagang hindi ko kaya. Muli kong tinakpan ang pagkain. Nagtimpla na lang ako ng gatas at yon ang inalmusal. Pero naisuka ko lang din iyon. Sinisikmura ako talaga. Magpapa-check up na ako mamaya kapag kaya ko nang mag-drive. Tumawag ako sa office para magpaalam na hindi muna ako makakapasok. Maya-maya ay si Art na ang tumatawag. Kinukumusta ako. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan at nagpaalam kaagad matapos humingi ng paumanhin dahil hindi ko na naman natapos ang trabaho ko. Pipilitin kong i-review ang materials na dala ko kagabi kapag kaya ko na. For the meantime, gusto ko talagang matulog. Nag-shower lang ako ulit at bumalik na sa kama. Daniel's point of view. Absent si Diana? Oo, bakit? Hindi mo alam? Kayo ang magkasama sa bahay ah. Nagtatakang sabi ni Lalaine. Dumaan ako ng maaga sa Lalaines para silipin si Diana at siguraduhing hindi na siya ihahatid ulit ni Art. Talagang pinagkaabalahan kong iuwi ang sasakyan ng asawa ko para wala nang maging dahilan para makisabay siya sa iba. Akala ko ay okay na si Diana dahil hindi naman siya nilagnat kagabi. Maliban sa malaking pasa at tila matinding pagod na nakita ko sa kanyang muka, wala na akong makitang dahilan para hindi siya pumasok. Palagay ko ay bahagya kong napakupa ng cold compress ang pasa niya sa balakang. O baka naman iniinda pa rin niya iyon kaya hindi na pumasok. Bigla ay sinurot na naman ako ng konsensya. Ako ang may kasalanan kaya hindi siya nakapasok. Dapat ay sinigurado ko muna ang kondisyon niya kanina bago ako pumasok sa trabaho. Pero paano ko gagawin iyon kung dapat ay nagagalit ba rin ako sa kanya? Well, hindi ko alam at maaga akong umalis kanina. Pagdadahilan ko na lang kay Lalaine. At hindi mo naisipang tawagan siya sa buong maghapon? Hindi dahilan ng pagiging busy. Parang nang uusig at hindi makapaniwalang sabi niya. Don't make me feel like I'm a bad husband. Gustong gusto kong ichinecheck si Diana palagi. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hay, sa'yo na nanggaling Daniel. Saka kabago-bago niyo po lang na mag-asawa. Ganyan na kayo. I should go home now.
Hindi ko na hinintay ang sagot niya at umalis na. Ayoko ring mapilitang sabihin sa kanya ang totoong sitwasyon naming mag-asawa. Tahimik sa bahay nang makauwi ako. Nakapark pa rin ang kotse ni Diana sa garahe. Dumiretso ako sa kitchen para i-check kung ginalaw niya ang breakfast na iniwan ko. Pero walang nagalaw sa kusina. Maliban sa isang baso na pinagtimplahan ng gatas, wala nang nabago roon. Ganoon pa rin iyon nang umalis ako kaninang umaga. Iisipin ko sanang nagre-rebelde si Diana sa akin kaya hindi niya ginalaw ang niluto ko. Pero ang isiping wala siyang kinain sa buong maghapon maliban sa ininom na gatas. Bigla akong binuhusan ng sangkaterbang pag-aalala nang makarinig ng malakas na kalabog sa itaas. Halos di pa rin ko ang pag-akyat, makarating lang sa master bedroom. Wala sa loob si Diana. Gusot ang kama at nakalagpak sa sahig ang malaking kahon na natatandaan kong nakapatong sa may partition counter papuntang comfort room. Iyon siguro ang narinig kong kumalabog kanina. Flush ng toilet ang sumunod kong narinig. Nasa banyo si Diana. Ilang sandali akong naghintay, pero hindi siya lumabas. Nag-aalala na ako kaya dumiretso ako sa connecting door para silipin siya. She was there, nakasalampak sa tiled floor na parang hinang-hina. Hindi pa niya napapansin na nandoon na ako. Walang salitang kinarga ko siya palabas ng banyo. Halata ang pagkagulat sa namumutla niyang mukha. Gusto ko tuloy magalit sa sarili ko. She was really in a bad shape at hinayaan ko siyang mag-isang nakikipagdeal sa masamang pakiramdam. I'm sorry. You saw me like this. At pasensya ka na rin. Hindi mo na naman ako mapapakinabangan ngayong gabi. Dama ko ang pait at sarcasm sa mga salita ni Diana. Hindi ka kumain maghapon. Sabi ko na lang na sa halip na patulan ang sarcasm niya. Ibinaba ko siya sa kama at inayos ang robe niya. Sumisilip ang mayayaman niyang dibdib. Tila nang aakit na naman. At hindi ito ang tamang oras para sa mga iyon. Hinila niya ang comforter patakip sa katawan. At masama pala ang pakiramdam mo. Hindi ka man lang tumawag sa akin para magpadala sa ospital. Ang kapal naman ng mukha ko para tawagan ng taong galit na galit sa akin para lang humingi ng tulong. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. This conversation was not going good. Get dressed. We're going to the hospital. Sabi kong lumapit sa closet at naghanap ng pwede niyang maisuot. I'm fine. Ayokong lumabas. Magbibihis ka? O ako ang magbibihis sa'yo? Wala siyang sinagot. Lumingon ako at nakitang nakapikit na si Diana. Muli na naman akong nataranta. Kapag ganito siya na nananahimik at nakapikit lang, lalo akong nag-aalala. Nilapitan ko siya at sinalat ang noo. Bigla naman niyang pinaalis ang kamay ko. Wala akong lagnat. Okay lang ako. Just get out of here. Parang walang lakas na sabi niya. Papauwiin mo ako? Tapos ngayon ay paalisin mo ako? Huwag mo akong kausapin. Please. Gusto kong magpahinga. May halong pagmamakaawa ang tinig ni Diana at muli na siyang
pumikit. Wala akong nagawa kundi bumuntong hininga. Totoong hindi naman mainit ang temperature niya. Pero hindi ako mapakali kapag ganito ang nakikita ko, ang pamumutla at parang hinang-hina niyang katawan. Magpapa-check up tayo, Diana! Pakiusap ko. Hindi ako matahimik kapag ganito ang nakikita ko sa kanya. Kailangan ko lang ng pahinga. Please. Nakapikit na naman siya. Wala akong nagawa kundi sundin siya. Ayaw magpadala sa ospital ng may katawan. Ibig sabihin ay hindi ganoon kaseryoso. Pero hindi pa rin ako mapakali. Sandali ko siyang iniwan para mag-freshen up. Pagbalik ko ay nakapamahay na ako. Tulog na si Diana. Bumaba ako para maghanap ng maluluto para sa hapunan. Pork sinigang ang paborito niya, kaya iyon ang niluto ko. Pagkatapos magluto, iniakyat ko sa silid ang pagkain. Tulog na rin si Diana, kaya ibinaba ko na muna sa side table para gisingin siya. You should eat, sabi ko nang magmulat siya ng mga mata. Kung ayaw mong magpa-check up, then at least kumain ka. Hindi siya sumagot. Ayokong masisi ng pamilya mo at masabihang walang kwentang asawa kung pababayaan kita. Kung hindi siya makukuha sa maayos na usapan, edi papatulan ko na lang ang sarcasm niya. Mukhang mas effective pa iyon. Bumangon siya at padabog na kinuha ang kutsara at tinikman ang sabaw ng sinigang. Palagay ko ay nagustuhan niya dahil sumandok ulit sa mangkok. Inilapit ko naman ang folding table sa mismong harapan niya sa ibabaw ng kama. May ilang hibla ng buhok na nakikisali sa pagkain niya. Hinawi ko ang mga iyon at iniipit sa tainga niya. Parang natigilan si Diana. Maski ako ay natigilan din sa ginawa ko. Tumayo ako at iniwan siya. Baka kapag nagtagal pa ako roon ay hindi ko mamalayan na gumagawa na ako ng mga bagay na hindi ko dapat ginagawa at ipinapakita sa kanya. Daniel